Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawa po itong tatalakayin nating video. Ang unang video ay ang pagdinig na kung saan ay kine-question ni dating Senador Trillanes itong si Pulong Duterte hinggil sa mga bank accounts nito. At dito makikita natin na talagang nagre-refuse dito si Pulong sa mga question na binabato ni Senator Trillanes. At dahil ang rason naman ni Pulong Duterte ay irrelevant at saka parang dinadamay lang siya sa mga ibinabatong katanungan ni Trillanes sa kanya. So medyo maigsi lang naman ang mga video na ito at bago po natin ito pagpatuloy ang ating panonood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. So sundan natin at panoorin natin itong video na ating binabahagi dito. Ganun po ba? Mr. Chair, do I have to answer this irrelevant question? If you wish to answer, you may do so. I refuse to answer anymore, Mr. Chair. Bakit nyo nire-refuse? Wala namang... It's up to us to determine what is relevant or not. Because, Mr. Chair, this is not part of the inquiry. Well, I will tell you kung paano magiging ano yan. I will drive at that point later. Meron ka bang bangko sa Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC? Mr. Chair, I refuse to answer. Sa Bank of the Philippine Islands, Davao, main branch. Mr. Chair, I refuse to answer. Bakit? Mr. Chair, can I know kung the Vice Mayor is invoking the right against self-incrimination? You may ask him. You cannot outrightly refuse. I am invoking the right to privacy, Mr. Chair. Which part of the rules, Mr. Chair, that the resource person can invoke the right to privacy? Because I have the rules. No, but let him. Mr. Chair, there is a law in the Constitution about the bank secrecy, and I have the right to privacy. Mr. Chairman, according to Section 19 of the rules, no person can refuse to testify or be placed under oath or affirmation or answer questions before an incriminatory question is asked. So, apparently the basis that he raised is not included in our rules, Mr. Chairman. Are you invoking your right against self-incrimination? Yes, Your Honor. Okay, so which part of that question will incriminate you? Ito bang total? Pakita nyo nga yung total doon sa baba. Itong total na 104 million dito sa mga accounts ninyo. Kasi ang nakalagay dito, ang total ng mga deposits mo as of 2015 November, I'm sure lumaki na yan kasi may Davao Group na eh. So, anong masasabi mo dyan? I refuse to answer, Mr. Chair. Okay. Ang video po na ito na ating ipapakita ngayon ay ang sasalita rito sa plenary session ng Senado, itong si Senator Bongo. Kaugnay naman ito sa budget ng PhilHealth na kung saan ay tila ano ba yun, 72 billion ba yun o 74 billion yata yung hindi malaman kung saan naman to napunta. At dito tinatalakay niya at medyo questionable nga talaga itong budget na ito ng PhilHealth, kung base na rin dito sa mga salita na ipinapahayag dito ni Senator Bongo dito sa
plenary session na ito ng Senado. So, sundan din natin at panoorin itong video na ito. At dapat sana kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana ay mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta ang 74 billion na dapat sana para sa PhilHealth at para sa health. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Mr. President, although I commend some of the provisions advocated in the BICAM report, I just want to manifest my strong reservation on some of the provisions of the bicameral conference committee report, which I personally find unacceptable. I did not also sign the BICAM report because details of the reconciled budget were not available earlier. This is also in line in support of the manifestation of Senator De La Rosa during the opening of the BICAM to give the members time to review prior to signing. Bakit po ako pipirma sa isang dokumento na hindi ko naman po alam ang detalye? First, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. As chairman of the Committee on Health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Iyon, ating pong napanood ang dalawang video na ating ibinahagi dito sa ating channel. At sa totoo lang, medyo nakakasawa na yung ganito. Puro ang, hindi nyo napapansin yung dalawang video na ito. Puro, kung ating titingnan dito, puro corruption talaga itong nangyayari na ito. Hindi natin, puro ganun na lang ang nangyayari sa gobyerno natin. Kaya sino ang kawawa dito? Tayong mga mamamayan. Dahil ayan, ang nagbabatuhan ay ang mga namumuno sa ating gobyerno na kung saan ay tila ganito na lang palagi. So, medyo nakakasawa na nga kung pero kailangan nating alamin ito at panoorin para patuloy nating maobserba at malalaman yung mga nangyayari sa ating gobyerno. So, kung meron kang opinion, reaction o komento na may kaugnay dito sa video nating ipinahagi, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. At hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood ng mga video na ating ibinahagi dito sa channel na ito. Maraming salamat at mabuhay po kayo. God bless.